kahit saan ka siguro makarating, kahit anong maging trabaho mo, kahit saan ka dalhin ng tadhana, lagi kang maging mababa ang loob. Importanteng message na sinapuso mo hanggang ngayon. Sinasalang-alang-alang mo pa rin sa karir. Ano nga po ulit yung question mo? Yung pinaka-importanteng piece of advice na sinasapuso mo hanggang ngayon. Siguro po hanggang ngayon ang talagang hindi ko kinakalimutan. Unang-una yung palaging pagpapasalamat sa Panginoon na kahit hindi ko po hinihingi or dinadasal kasi talagang ibinibigay ng Panginoon sa akin. And siguro yung laging i-offer kay Lord lahat ng ginagawa ko. Kasi unang-una, hindi ko naman po talaga pinangarap dati na sumikat or maging artista, pero ibinigay niya sa akin. So, yung lahat ng nangyayari po sa career ko ngayon talagang napakalaking bonus galing sa Panginoon. At siguro, ang masasabi ko lang din, yung pagmamahal sa trabaho, yun yung hindi ko kakalimutan. At yung pasasalamat din po at pagmamahal sa mga taong tumutulong sa akin hanggang ngayon. Kasi kung hindi naman dahil sa kanila at kung ako lang to, hindi ko rin naman po kakayanin. At I'm sure hindi ko rin maaabot ang 15 years. So malaking bagay at malaking pasasalamat ko po sa lahat ng mga taong tumutulong until now para umabot po ako dito. So yun po yung pinaka... At pagiging mababang loob sa lahat. Kasi ang nagturo naman niya sa akin ng Mama Bob, na kahit saan ka siguro makarating, kahit anong maging trabaho mo, kahit saan ka dalhin ng tadhana, lagi kang maging mababa ang loob. Maging humble ka, laging nakatapak sa lupa ang mga paa mo. Kaya siguro, hindi rin ako nawala ng pag-asa na huwag iwanan talaga yung star power. Kasi nung mga panahon na yon talaga, ang nasa isip ko, walang magbabantay sa nanay ko sa hospital, ayoko na pagbalik ko ng hospital, wala na ang Mama Bob. So, yun yung pinakamahirap na nangyari sa buhay ko. Pero, sobrang, alam mo yun, sa napakalaking problema na yon, after ilang buwan, napakalaking regalo naman yung ibinigay sa akin ng Panginoon at sobra-sobra pa. After 3 months from November 2010, nanalo po ako ng Star Power ng February 2011. Nabayaran ko lahat. Yung ginamit ko po na pinangsanla ng lupa't bahay namin sa Sampaloc, Manila. At lahat ng doktor na nag-opera sa Mama Bob ko, nabigyan ng pangalawang buhay ang mama. At kasabay nung taon na yon, doon na po ako nag-start na magkaroon ng napakaraming trabaho pa at oportunidad. Naging regular po ako ng ASAP, nagkaroon ng mga shows abroad. At doon na rin nag-umpisa na mabigyan ko ng maayos at magandang buhay ang mama ko. So kaya alam mo yun, lagi ko sinasabi sa mga tao na kapag dumadaan ka talaga sa buhay mo na akala mo wala ng pag-asa, akala mo wala na tayong magagawa sa problemang pinagdadaan natin ngayon na ang magiging sagot na lang mag-give up. Parang sana mas isipin natin na sinusubok lang talaga tayo ng panahon at ng Panginoon kung hanggang saan tayo magiging matibay. Kasi pagkatapos talaga ng mga panahon na to, hindi natin alam yung mas magiging magandang regalo ng Panginoon sa atin at ng tadhana. Kasi ako lagi ko sinasabi yun, buti na lang pala hindi ako nag-give up. Kasi kung iniwan ko ang star power, walang Angeline ngayon. At hindi ko mararating yung ganitong itsura. Sayang naman. Hindi ko makikilala si Dr. Bello. Sayang yun, oh. At least, nagpatuloy ako sa star power. Ang sarap kaya maging maganda. Eh! Yes. Hindi, tsaka ang sarap makapagbigay ng inspirasyon dahil sa kwento ng buhay ko at sa talentong ibinigay ng Panginoon, nakakapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga taong
nawawala na ng pag-asa, di ba? So, gamitin natin yun. Gamitin natin yung binigay ni Lord na talento at gift sa atin.